For today's video mga kaldaba ay gagawa po tayo ng buko juice mga kaldaba. Bago ang lahat mga kaldaba ay bumili po muna ako ng manok pang ulam po namin mga kaldaba. At nung lumabas na po ako sa aming bahay mga kaldaba, tingnan nyo po naman ng panahon, napakainit. Pero ayos lang yan mga kaldaba kaysa sa maulan, wala akong nagagawa pag maulan eh. At ayun na nga po mga kaldaba, ako'y bumalik na kasi yung una kong pinuntahang bilihan ng manok ay sirado. Bali mga kaldaba, ako po ay naglalakad lang ngayon at tingnan nyo po naman kung gaano katirik ang araw eh. Pero ayos lang po yan mga kaldaba kasi balang araw magkakakotse din ako eh, charot. So ayun nga po mga kaldaba, dito na po ako sa bilihan ng manok mga kaldaba. Bale 1 kilo po ang binili ko mga kaldabang manok at pinachop ko na rin po kay kuya. Nagtanong siya sa akin kung anong ba kalalaki, yung pang adobo o pang tola. At sabi ko naman na yung pang adobo lang at medyo maliliit para marami tingnan. So ayun nga po mga kaldaba, dito na po ako sa bahay, nakauwi na. Dala-dala ko po ang ulam. At dali-dali ko po itong ibinigay sa aking kapatid at sabi ko sa kanya, ikaw nang bahala magluto dyan kasi ako may pupuntahan ako. At ang sabi niya, walang problema kuya, akong bahala dito. So pagkaraan ng ilang oras mga kaldaba, eto na, papunta na po ako kay na Mako. Bali mga kaldaba, kasama ko na po dyan si Pari dyan. Kasi siya po ang aking unang pinuntahan at sinabi ko sa kanya, tara pre, gawa na tayo ng buko juice. Bali ng pagpunta po namin kina Pare Mako, si Pare Mako po ay nagkakayod pa po ng nyug. Habang hinihintay namin si Pare Mako ay tumambay lang po muna kami dito kay na Boss Ogel. At ayan po, nagugupit po si Boss Ogel. Ang ginugupitan niya po dyan, ang pinakagwapo ng Barangay 12 ay walang iba kundi si Franco. Yes! Pagkaraan ng ilang minuto mga kaldaba ay natapos na po si Pare Mako magkayod ng nyug. At nandito na po kami sa tindahan para bumili ng mga ingredients para sa gagawin namin buko juice. So mga kaldaba, dinala ko na rin po ang aking mahiwagang pichel. Bali nagkakahalaga po yan ng $50 million. Pagkatapos namin bumili sa tindahan ay dumiretso na kami papunta sa pagkukuhanan namin ng buko mga kaldaba at paggagawan pala ng buko juice. Yes. Bali ang kasama ko po ngayon si Pare Jan, si Pare Mako at isang kasama pinakagwapo si Paring Ingkong. So ayun nga po mga kaldaba, andito na po kami sa pagkukuhanan po namin ng buko. Nang mapunta na po kami sa aming pagkukuhanan ng buko ay ako na po ang umakyat mga kaldaba. Kahit na medyo na po ako hirap sa pag-akyat pero go lang ng go. Kaya pa naman eh. At ayan nga po mga kaldaba, natapos na po akong umakyat at tingnan nyo po naman ang itsura ko, gwapo pa rin. Shish! Pero medyo napagod lang ng konti, ganun. At si Pare Mako na po pala ang bahala. At si Pare Mako na po ang nagbibiak ng buko. Tingnan na po naman kung gaano kabilis magbiak ng buko. At si Redjam po at si Paring Ingkong ang nagsusudo po ng buko para ipunta po sa pitchel at para lumamig na po mga kaldaba. Nang matapos pong magbiak si Pare Mako ay sabi niya, magkuha ka pa Paring Pablo kasi kulang pa yung kinuha mong buko. At ang sabi ko naman, hindi ko na kaya pa makyat kaya yan si Parang Regyan na lang po ang umakyat. Hustler po yan mga kaldaba sa pag-aakyat ng nyog. Yes. At ayan po mga kaldaba ang nakuhang nyog ni Parang Regyan. Napakarami din po niyan. Sigurado, napakasarap po nito. Yes. At biniyak na rin ni Paring Mako para masudo na ni Paring Ingkong at mailagay na din sa pitchel at para lumamig ito. Nang matapos na po suduin ang mga biniyak na buko ay ito na po, imemekos-mekos na po ni Paring Mako yan. Ayan po, birch tray, condense. Yan po ang gagamitin namin, pampasarap po yan mga kaldaba. Pagkaraan ng ilang minuto mga kaldaba, ayan na po, sinimula na po ni Paring Mako mag-mix. Una na pong nilagay ay birch tray mga kaldaba kasi para matunaw daw ang powder. Ayan po mga kaldaba, niya po itong nilalagay na. Pagkatapos niya po itong ilagay ay inukay-ukay niya po mga kaldaba para matunaw daw ang powder mga kaldaba at maging masarap ang sabaw po nito. Shish! Nang matunaw na po ang birch tray mga kaldaba ay sunod na nilagay ni Paring Mako ay ang condense naman po. Ito na po yung huling ilalagay niya para po maging masarap. Hihintayin na lang po namin po ito para lumamig at saka namin kakainin na. Hindi pala kakainin mga kaldaba, iinumin pala. The buko juice is ready to refill. After a minute mga kaldaba ay lumamig na po ang buko juice. Kaya mga kaldaba, amin na po itong tinikman at grabe, napakasarap po nito mga kaldaba. Kaya tara, samahan niyo po kaming kumain.
Mikis-mikis mo na yan, San. Tagay, mga kaldaba. At ayun mga kaldaba, dahil tapos na po kaming kumain ng buko juice ay uuwi na po kami. Bye-bye!